Kamusta mga ka-deliver? Ako si Angelo, isang rider ng Giant Express. Alam nyo ba na sa likod ng bawat parcel na napapadala natin, may kwento ng pawis, patience, at perseverance na yun. Ngayon, pag-usapan natin ang real talk ng buhay ng isang delivery rider. Yung mga challenges na hindi nakikita ng marami at ang mga aral na tututunan ko sa kalsada. Una sa lahat, sa mga nag-aakala na madali lang ang mag-delivery, ito ang realidad. Traffic at init. Imagine 8 hours sa motor, tirik ang araw, tapos taka sa EDSA or sa kung saan. Yung parcel mo, napakainit na. Ikaw, mainit na din ang ulo mo. Minsan, sir, bawal motor dito kahit wala naman sign. Yun, madalas ang mga ng rider. Mga address na puzzle. Tapat ng sari-sari store, malapit sa puno ng mangga, sa likod ng bahay ni Aling Nena. Tapos may maglalagay pa na dito lang sa puno ng niyog. O kaya naman, nandito lang ako sa may kanto. Tapos pagdating mo, mali pa yung contact number. Tapos, minsan pupuntahan mo dun sa bahay, nag-move out na pala. Hindi pa na-inform si rider. Number 3, customer attitude. May mga sobrang bait, nag-o-offer ng tubig, o kaya naman, nagpapamerienda, o paminsan, nagbibigay ng tip. Pero meron din, bakit ngayon ka lang, 9 AM na, dapat nandito ka na, kanina pa, may pasok pa ako, dapat inagahan mo. O kaya naman sasabihin sa'yo, bakit ngayon ka lang dumating, alam mo namang natutulog ako pag ganitong oras. 'Di ba? Hindi kasi nila naiintindihan na ang alam kasi ng iba na kapag dumating ka sa lugar na yon, kapag dumating ka sa kanila, yun na yung oras mo na pagdi-deliver. Hindi nila alam, may mga ginagawa ka pa, ang dami pang bago dumating yung parcel nila, isosort mo pa yon, tapos dadalhin mo pa sa meron pa kayong gagawin doon para yung baga isosort nyo muna yung mga parcel bago namin yun ilagay sa sako namin. Tapos yung iba naman, kasabihan ka pa na, dapat nandito ka na, kanina pa dapat. Pero sa isip mo, meron, tapos ang sasabihin pa sa'yo, ang tagal-tagal mo, ganun-ganun. 'Di ba? Kahit 50 parcel pa dala mo, o kaya 100 pa yan, hindi nila alam yun. Ang alam lang nila, i-deliver mo yung parcel nila. Pinakamahirap na eksena, isa sa pinakamalala ko siguro experience sa customer, basa lahat ng parcel ko. Yung customer ko galit kasi may moisture yung box. Sabi ko, ma'am, pasensya na po. Nagtangka po akong takpan ng plastic pero hanggang dito na lang po ang kinaya ko. Tapos meron pa rin po ako na experience na yung parcel, iba yung laman. Hindi ko naman alam dahil siyempre sila naman na nag-uusap ng seller. Hindi ko naman sila wala naman kaming kinalaman doon. 'Di ba? Sila ang nagpapakita ng mga message, sila ang nagta-transaction, tapos pagdating ni rider, makikita iba ang laman. Minsan nagkaroon ako ng experience na inihagi sa akin ng parcel, tapos ibinato sa akin kasi daw bakit daw yun ang order niya, hindi naman daw yung ino-order niya. Sabi ko naman sa kanya, hindi po namin alam yan. Lesson learned, hindi mo kontrolado ang panahon, pero kontrolado mo ang attitude mo. That day I realize kahit anong hirap, integrity pa rin dapat, honest ka sa customer. Mga bagay na dapat alam ng customers. Para sa mga nakikinig, kung gusto nyo tulungan ang riders, ito ang pwede nyo gawin. Maglagay ng clear instructions. Ika nga kompletong address na naka-specific kung ano yung nakalagay doon. Third house after 7-Eleven or Blue Gate. Lagyan nyo naman po ng landmark. Wag lang yung nalalagay nyo, doon lang po sa may kanto. O kaya naman ilalagay nyo doon barangay nyo.
Halimbawa, ang barangay nyo ay halimbawa, poblasyon. Ilagay nyo doon yung barangay nyo, barangay poblasyon. Ayan, lawak-lawak po ng poblasyon. Hindi lamang naman po yun. Lagay nyo naman po ng street. O kaya naman po, lagay nyo ng landmark ng bahay nyo. Usap na po. Number 2, maging responsive sa calls. Kung inabot ka na ng 3 missed calls or kaya 5 missed calls, baka naman po, naka-silent ang phone nyo. Pasuyo naman po, paki-on. Number 3, magbigay ng consideration. Pag umaulan or traffic, sa amin naman po, hindi naman po traffic. Kalimitan po, sobrang init ngayon sa panahon ngayon. Pasuyo naman po, hindi sinasadya ng rider na ma-delay ang order ninyo. Minsan, kapag nadidelay, magagalit kayo sa amin. Pero kapag kayong nandito na kami, sabihin nyo, reschedule na lang muna. Pasuyo muna at wala pang pera. Huwag naman po ganun. Bakit worth it pa rin bilang isang rider? Mahirap, oo. Bakit ko ginagawa pa din? Salamat. Kumbaga, number 1, salamat ng mga tao. Yung matatanda na nagpapasalamat kasi hindi na nila kailangan lumabas. Yung mga bata, masaya kapag dumating na yung online order nila, 'di ba? Diskarte para sa pamilya, number 2. Kahit pagod ka, kapag nakita ko yung kita ko araw-araw, alam kong may pang araw-araw kaming gagastusin, may tatabi, o kaya naman may magagastos ako. Yun. Kaya pangatlo, lakas ng loob. Natuto akong maging matatag. Kung kaya kong mag-deliver sa sobrang init at ulan, kaya ko rin sigurong lampasan ang challenges sa aking buhay. Message ko sa kapwa ko rider. Sa mga kapwa ko rider, saludo po ako sa inyo. Alam kong pagod na pagod kayo. Pero tandaan nyo, kayo ang unsung heroes ng online shopping. Every parcel delivered, isang problema na nasolve para sa customer. At sa mga customers, sana sa susunod na mag-deliver sa inyo si Kuya Rider, smile or tubig man lang, thank you. Malaking bagay na po yun para sa amin. Kaya salamat po sa pakikinig. Kung magiging rider ka rin na katulad ko, o rider ka rin na katulad ko, kwento ka, comment sa ibaba. Abangan ang susunod na episode. Makaiwas sa scam, sa deliver. Ingat sa kalsada, mga idol. Peace.